Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Senator Lacson binira ang baho ni Marcoleta. At Samuel Martires sobrang pahiya dahil sa grabeng kabulastugan. Alam nyo mga kaibigan, kaliwat kanan yung pamilya ni Marcoleta kahit noong holiday. Abay walang tigil ang patutsada niya kay Senator Lacson. Marami siyang reklamo patungkol sa mag-asawang Diskaya na gusto niyang gawing state witness. Yung panggigipit daw sa pinaka-credible niyang witness na si Orly Gotesa. Tapos, para daw siyang pinagbibintangan na siya daw ang utak ng kaguluhan. Oo, lalong-lalo na sa komite ng Blue Ribbon. Ngayon mga kaibigan, hindi na nakapagtiis si Senator Lacson na birahin ang baho ni Marcoleta na halatang gigil na gigil at nililihis ang tunay na problema sa ating bayan. Tapos mga kaibigan, naabangan nyo din yung dito kay Martires. Nako, sobrang pahiya dahil sa grabe nga po na kabulastugan nung panahon ni Duterte. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, paki-like muna ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong kay Marcoleta. Saglit lang naman ito. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration? Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Alam nyo mga kaibigan, ang mahirap dito kay Senator Marcoleta, para bang pinipersonal niya itong si Senator Lacson. Kasi nga po wala naman sa intensyon ni Senator Lacson na manmanan ka o para i-check ka lang dyan sa CCTV. Ang layo mga kaibigan di ba? Sinabi na natin noon to na iniiba yung punto ni Marcoleta. Tapos ngayon mga kaibigan, ang sinasabi pa ni Senator Lacson, since wala na, ayaw magpakita ni Gotesa, move on na tayo. Pero tuloy pa rin ang investigasyon. Tapos mga kaibigan, ito namang si Marcoleta, para bang ang dating, nililihis niya. Ang gusto niyang tumbukin ay issue kay Gotesa. Tapos issue pa niya mismo, personal. Para daw ba siyang pinagbibintangan na siya ang utak ng lahat nito. Ginagawa siyang ghostwriter. Di ba? Siya yung nagtanim witness. Pero hindi naman yun mga kaibigan Ang gusto nilang tumbukin, sino-sino itong mga garapal na politiko. Di ba? Nasangkot nga dito sa malawakang korupsyon, lalong-lalo na sa flood control scandal na ito. Kaya naman mga kaibigan, ang sagot ni Senator Lacson dito sa tahol na si Marcoleta, abay matindi mga kaibigan, pakinggan nyo to Alam nyo, ganito lang yan Kung ang hangad mo mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Tama. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. True. Kasi yun lang Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yan ang... Although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? Totoo naman, di ba mga kaibigan? Classic talaga na ganyan yung galawan nila para ilihis mga kaibigan, di ba? Kasi totoo,
kung talaga ang hangarin talaga ni Gutesa ay mapanagot itong mga sinasabi nilang utak ng korupsyon, sana pinanindigan niya talaga. Tsaka isa pa mga kaibigan, di ba laging sinasabi ni Marcoleta na etong si Orly Gutesa ang pinaka-credible na testigo, di ba? Na talagang siya yung makakapagturo at ko-corner doon sa mga utak ng korupsyon na to, di ba? Anong ginawa ni Marcoleta? O bakit niya pinabayaan na ganun na lang parang maglaho, di ba? Na bigla-bigla itong si Gutesa. Pero mga kaibigan, ang sinasabi ng iba, alam naman talaga nila Defensor at ni Marcoleta kung nasaan si Gutesa. Kaya nga, di ba sinasabi nila na ilabas mo na lang. Oo, ang dami pang padrama-drama. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na mayroong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko? Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to Wag tayong maging onion skin. Grabe mga kaibigan, no? Iyakin pala to Itong si Marcoleta Huwag ka kasing balat sibuyas. Huwag din kasing feeling masyado, no, Senador Marcoleta. Feeling mo kasi ikaw yung minamanmanan. Oo. Masyado kang asyumero Oo, tahol ka ng tahol, hindi naman pala ikaw, di ba? Ang gusto lang talagang tignan ni Senador Lacson, mismo sino nga ba yung kasama ni Gutesa nung panahon na pumunta siya dyan sa Senado? O yung panahon na bit-bit mo, di ba? Itong si Gutesa. Kasi nga naman, bigla-bigla naman nawala itong si Gutesa Tapos, ang dating pa, kailangan mag-focus na tayo dito kay Gutesa. Kailangan hanapin natin. Kailangan ito yung imbestigahan. Ano ka? 'Di ba? Ang pinakapunto po dito sino-sino itong mga sangkot dito ng mga congressman, senador dito sa malawakang korupsyon. Ang nangyayari mga kaibigan, parang nililihis ni Senator Marcoleta 'di ba? At talagang lagi na lang pinaninindigan mo, Senator Marcoleta, na panggulo ka dyan sa Senado? Oo. Yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, basta papadalo ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. Sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Tama. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man.
Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. Nice. How about si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, no? Kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Gaano siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa Pasig? Mahalaga. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Lacson, wag na nating sayangin yung oras, panahon, pera ng taong bayan doon sa mga tao na gusto lang ilihis yung totoong issue, yung totoo na usapin patungkol sa korupsyon. Di ba? Yung iba kasi dyan mga kaibigan, akala mo talaga totoo, di ba? Pero panggulo lang talaga. Panay tahol ng tahol, di ba? May itinatanim na testigo para yun ang pag-usapan, di ba? Bigla na lang nawawala, di ba? Propaganda mga kaibigan. Tapos parang may personal na galit, di ba? Sinasabi na ako ata yung pinag-iinitan na, ako ata yung pinagbibintangan. Laging isinisingit mga kaibigan yung sarili para mapag-usapan, pero wag tayong papadistract. Tama mga kaibigan yung sinasabi ni Senator Lacson. Tumbukin natin kung sino yung utak at mga alipores ng korupsyon na ito. Yun lang po yun. Ang iba kasi mga kaibigan, kitang-kita natin na nasasagasaan kasi yung mga kasamahan nila. Kaya gumagawa sila ng mga ganitong issue. Diba? Kaya mabuhay ka, Senator Lacson, sa pagbabalik ninyo. Pero, again mga kaibigan, no, asahan na natin sa susunod na mga hearing, November 14, makita na naman natin yung mga tahol ng tahol dyan, yung hindi pala nag-uumpisa yung hearing, abay, nanggugulo na. Oo. Kaya abang-abang tayo dyan mga kaibigan. At yung sinasabi ni Senator Lacson na mahalagang witness. Napakaganda yan mga kaibigan. Ngayon mapunta po tayo dito sa susunod na pag-uusapan natin dito kay Martires. Alam niyo mga kaibigan, sinasabi kasi ni Martires na bakit daw sinisingled out siya over sa issues ng pagbibigay ng SALN. Kasi mga kaibigan, hindi daw siya nagsisisi kung ano man yung naging desisyon niya nung panahon ni Duterte. Lalong-lalo na sa usapin ng SALN. Kasi nga daw, gusto niyang protektahan itong mga politiko. Ang tindi mga kaibigan. Kaya naman, binira mga kaibigan ng talagang batikang political analyst at dating secretary na si Ronald Llamas. Itong mga patutsadang malala at paniniwala itong alipores ni Duterte na si Martires. Hindi naman nakakagulat si Ombudsman na Martires dahil ang tawag ko sa kanya, non-ombudsman. Dahil from the very start, hindi siya naging ombudsman eh. Ang role ng ombudsman, protektahan yung public, government officials, employees, etc. Di ba? Yes. Kasuhan kung pwedeng kasuhan, no? Tanggalin kung dapat tanggalin. Yun ang role ng ombudsman. Tama. Mismo si Martires, inamin niya na halimbawa, nung gumawa siya ng desisyon sa SALN na ito ay hindi pwedeng ma-access unless yung mismong sina-SALN ang nagbigay ng permiso. Anong paliwanag niya nun? To protect public officials, no, from the public who weaponizes SALN. Pine-weaponize daw ng publiko ang SALN kaya dapat protektahan ang public officials. Binaliktad niya na dapat ang kinakatawan ng ombudsman protektahan ng publiko. Tama. Laban sa mga abusadong government officials. Ngayon ang sabi niya, protektahan ang mga government officials sa abusadong publiko. Pero mo, hindi pa yung natapos doon. Naglabas pa siya ng resolution na yung gagamit sa SALN. No? Gagamit sa SALN para i-weaponize ito laban sa government officials ay pwedeng makulong ng 5 taon. 5 taon. Nakalimutan niyo ba niya yung freedom of speech? Freedom of expression? Nakalimutan na ba niya yung civil liberties na dapat pangunahin niyang ipinaglalaban? No? Kaya, wag na, yung nagsasabi na he is the worst ombudsman ever, maghunis dili kayo. Hindi siya ombudsman eh. Hindi niya ginawa function yung layunin ng isang ombudsman. Kasi naman mga kaibigan, nung panahon, di ba, ni Duterte, itong si Ombudsman Martires, imbis na interest ng taong bayan, yung kanyang proteksyonan, abay mas proteksyonan niya pa yung interest ng mga politiko. Lalo na itong mga Duterte. At syempre, yung kanilang mga kaalyado. Ang tindi mga kaibigan. Diba? Pinagdamot tayo sa transparency,
sa accountability. Tapos hanggang ngayon mga kaibigan, ginugulat pa rin tayo nitong si Martires. Lalong-lalo na mga kaibigan, yung talagang kakapalan ng mukha talaga. At talagang ipagdidikdikan pa sa atin na tama lang yung ginawa niya. Pinaninindigan niya na mas poproteksyonan niya yung mga politiko dahil daw sa mga abusado na publiko at yung mga kritiko. Grabe mga kaibigan, ibang klase talaga From the very start, ang lakas pa ng loob niya na depensahan yung kanyang posisyon. Grabe. Ang controversial niya na desisyon, yung itigil ang mga lifestyle check. Yun nga At dinipensahan niya ito. Ang sabi niya kasi, walang pakialam ang publiko na makialam sa lifestyle ng mga public officials no matter how distorted yung values nitong mga officials na ito. Nako. No? Hindi kayo pwedeng makialam, no? Dito sa lifestyle ng mga public officials. Kahit napaka-distorted, kahit napaka-luho, no? Kahit napaka-raming mga nepo babies at saka nepo wives, no? Walang ganoon. Para saan pa 'yon? Ang inaasahan ko kasi dati kang Supreme Court Justice, dati kang Ombudsman, may minimum ka naman na hiya. No? Minimum lang, kahit konti lang, no? Yung ganoon lang, yung inaasahan ko, lahat naman tayo, kahit yung pinaka makapal ang mukha, kahit yung pinaka walang hiya, no? May kaunti pa natitirang hiya. Pero nandun siya, pinagmamalaki niya. Yung kanyang ginawa. Medyo weird, no? Oo nga mga kaibigan, no? Ang tindi talaga Kaya tama lang yung mga sinasabi ng mga kababayan natin nung panahon talaga ni Duterte at ni Martires. Talagang sobrang happy nitong mga korap, di ba? Kasi nga naman isang politiko mga kaibigan, hindi mo na nga makita yung salin, pati lifestyle check mga kaibigan. Bawal pa rin. Tapos wala daw dapat pakialam itong mga publiko, di ba? Ang taong bayan, kung ano man yung estilo ng kanilang pamumuhay. Kung mabuhay man sila ng napakarangya, wala tayong pakialam. Matindi talaga tong si Martires mga kaibigan no? Mantakin nyo mga kaibigan, wala daw tayong pakialam dun sa mga politiko, kung ano yung mga estilo ng kanilang pamumuhay. Ibang klase. Bawal magtanong. Oo, nung panahon kasi ni Duterte, bawal magtanong nakakabwisit mga kaibigan Kaya tama lang kung nasaan man ngayon si Digong. Kaya tama lang din yung ginagawa ngayon nila Ombudsman Remulla na pati itong si Martires ay imbestigahan. Kung nakinabang din ba siya sa mga yaman, no, at mga korupsyon na nangyayari nung panahon ni Duterte. No, mga kaibigan, dapat isama din siya dito dito sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan. Kasama nga dito si Bunuan at 10 iba pa. Sana mga kaibigan, makakita tayo talaga na mas madami pa na mananagot dito sa mga nangyayaring korupsyon ngayon at nung panahon ni Duterte. Kaya mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.